Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Operasyon sa kanang balikat ni Manny Pacquiao naging matagumpay. FEU Institute of Law Dean Attorney Mel Santamaria naniniwalang hindi tatayo sa korte ang class suit na isinampa laban kay Manny Pacquiao sa Las Vegas, Nevada. Team Pilipinas laglag sa quarterfinal ng Asian Women's Under-23 Volleyball Championships. Cleveland Cavaliers at Houston Rockets parehong nakabawi sa Game 2 ng kani-kanilang series sa second round ng NBA Playoffs. Brooklyn Nets determinadong mapanatili sa kanilang roster si starting center Brook Lopez. World number 1 Serena Williams pasok na sa quarterfinals ng Madrid Tennis Open sa Spain. At Lionel Messi led FC Barcelona na isang hakbang patungo sa finals ng Champions League. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Caaminio, maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Naging matagumpay ang operasyon sa kanang balikat ni Pinoy ring icon Manny "Pacman" Pacquiao. Ang procedure ay isinagawa ni Dr. Neil Elatrach sa Los Angeles, California kanina. 4 na araw matapos na lumasap si Pacquiao ng 12-round unanimous decision loss sa kamay ni Floyd Mayweather Jr. Inaasahang tatagal ng 4 hanggang 6 na buwan ang recovery period ni Pacquiao, kaya't malaki ang posibilidad na magbalik pa siya sa ibabaw ng ring sa susunod na taon. Ang 36-year-old Sarangani Fighting Pride ay nagtamo ng shoulder injury sa training 3 linggo bago ang megabout kontra Mayweather. Samantalang nagbigay naman ng sariling opinyon si veteran lawyer attorney Mel Santamaria sa class suit na isinampa laban kay Manny Pacquiao sa Las Vegas Federal Court. May report si Dennis Principe. Hindi tatayo ang kaso na isinampa laban kay Filipino boxing icon Manny Pacquiao sa Las Vegas. Ayon kay well-known lawyer attorney Mel Santamaria, walang basehan ang $5 million class suit na isinampa ni Las Vegas residents Stephane Vanel at Cami Rabaran laban. Nakasaad sa kaso na isa umunong panlilin lang ang ginawa ni Pacquiao na hindi paglahad ng shoulder injury nito bago ang laban kay fellow welterweight champion Floyd Mayweather Jr. noong linggo. Naniniwala ang mga nagsampa ng kaso na hindi na ibigay ni Pacquiao ang performance na kanilang inaasahan buwan sa Filipino superstar dahil sa nasabing injury. Sinabi naman ni Santamaria na ang pagbili ng tiket ay mayahalintulan sa isang kontrata kung saan ay dapat may sapat na kaalaman ang mga nakapirma dito pagdating sa nilalaman ng katunduan. It's just as simple as, Dennis, if you enter in the contract, you are presumed to be knowledgeable in entering into this contract. The nature of the sport really, and his previous experience, he's been in this sport. How many fights? Things like that could happen. He has a battered body. It's hurting. Sa kaso ng boxing, alam na dapat nang bumili ng ticket ang karamihan sa mga posibilidad na mangyayari sa sport na ito. But are these common things? Does it happen all the time? Diba? In a sport, diba? Kasi if it does, then yung reasonable expectation ng bumibili ng ticket, nawawala. Tama. Diba? Because there are really things that kami namang bumibili ought to know. Dagdag pa ni Santamaria ng kasalukuyang dean ng Far Eastern University Institute of Law na patunayan ni Pacquiao na nasa tamang kondisyon siya sa laban dahil hindi naman may tuturing na naging one-sided ang resulta nito. Sa katunayan, ilan sa mga tanyag na retired boxing champions katulad nina Mike Tyson, Shane Mosley, Oscar De La Hoya at Evander Holyfield ang naniniwala na si Pacquiao pa nga ang dapat nanalo sa laban. It's a manifestation of good faith. That truly he didn't go into an intentional dive, or or number two, there is no
inkling on his part na talagang from the start, I really can beat this guy, di ba? So, okay yun. Nitong linggo ay yumukod si Pacquiao kay Mayweather via 12-round unanimous decision sa isa na ibinenta bilang Battle of the Century. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa professional basketball. Sisimulan na ng Pure Food Star Hot Shots ang title defense sa season-ending PBA Governors Cup sa darating na Sabado. At ang makakatapat ng Team Cone mentored squad ay ang NLEX Road Warriors na pamumunuan ni import Kwame Alexander. Narito ang report ni Ms. Golda Tabid Grospe. Aminado ang Pure Food Star Hot Shots coaching staff na wala ang gigil at gutom ng kanilang mga players. Ito'y matapos na kumumpleto sila ng Grand Slam sa PBA noong isang taon. Ayon kay Assistant Coach Johnny Abarientos, umaasa siya na magbabalik ang dating tikas ng Pure Foods sa kanilang title defense sa season-ending Governors Cup. Hopefully, nandun pa rin yung gigil, no? Kasi we're ending up semis, which is good for us na yun, no? Kasi after nung ma-out kami, right after din yung Grand Slam, tumaba yung motivation So, yun yung naging problema ng team. But right now, with Marcus Blake around us, siguro medyo mababago yung energy level ng mga players. Yan na lang yung last title defense na kailangan namin depensahan dahil naubos na yung mga championship trophy na natanalunan namin last conferences. Masaya rin ibinalita ni Abarientos na nasa hustong kondisyon si comebacking import Marcus Blakely matapos na magtamo siya ng shoulder injury sa nakalipas na Commissioner's Cup. I think he's better right now, no? 100% na siya. And he enjoys again, no? To play around the players kasi after nung magbakasyon siya for 0 kami, for straight, di ba? Ang ganda ng iniwan niya, nanghinaya nga siya kasi we trying to stay him na lang, kaya lang nung nagka-problema yung shoulder niya, hindi na namin sa pinilat kasi old injury nga na pala yun kaya na-dislocate ulit. Unang makakatapat ang Pure Food sa Governors Cup ang NLEX Road Warriors sa Sabado. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, back-to-back wins naman ang aasintahin ng Alaska Aces sa matchup kontra Barangay Ginebra San Miguel bukas ng gabi. Sariwa mula sa pag-ani ng 106-80 lopsided win kontra Blackwater Elite sa opener noong Martes. Muling ipaparada ng Alaska sa laban si American import Romeo Travis habang dalawang reinforcements naman ang ipantatapat sa kanya ng Barangay Ginebra. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Golda Tabid Grospe. Mabigat na pagsubok ang kakaharapin ng Alaska Aces sa kanilang susunod sa PBA Governors Cup bukas ng gabi. Ito'y dahil ang makakatapat nila ay ang Barangay Ginebra San Miguel na pamunuan ni na American forward Orlando Johnson at Mongolian shooting guard Sanchir Tunggalag. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni head coach Alex Compton na nakasentro ang kanilang depensa kina Johnson at Tunggalag, gayon din kay sophomore center Greg Slaughter. Pinakamatangkat na player sa liga na magaling pa. So, talagang challenge sa amin yun. Tapos, parang sinasabi ng mga sa akin, import nila, si Greg. Huwag natin kalimutan yung mga veteranong bida nila. Si Mark Iwa, si Ellie Desorto, si JJ. Parang magaling sa kanila. Saka ako, alam na alam ko magaling na coach si Coach Funky. Sigurado ako dyan. So, hindi madali ito. Actually, talaga itong game na. Sa kabila nito, tiwala si Compton na malalampasan nila ang hamong isasalubong ng Ginebra kahit pa hindi masyadong umiskor ang kanilang reinforcement na si Romeo Travis. Sa akin, pinakagusto ko sa kanya. Matalino maglaro yan pareho sa offense sa defensa, talagang matalino maglaro. Hindi siya yung grabe dominante na scorer na mag-50 points yan. Pero ang dami niya magandang pasa. Alam niya kung saan siya dapat mag-roll o pop, offensa. Yung sa depensa, alam niya kung dapat, let's say, doublein ko ba ito o hindi. Para ba help defense ko rito. So,
Parang veterano ba, na matalino pa. So, yun talaga ang pinakagusto ko sa kanya. Ang Alaska ay tumapos na runner-up sa season opening All-Filipino Conference bago sila napatalsik ng Pure Food Star Hotshots sa quarterfinal ng nakalipas na Commissioner's Cup. Para sa PTV Sports, Golda David Grospe, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa volleyball. Nagwakas na ang kampanya ng Team Pilipinas sa Asian Women's Under-23 Volleyball Championship sa PhilSports Arena sa Pasig City. Ito'y matapos na yumukod sila sa powerhouse China 23-25, 25-14, 25-18 at 25-17 sa quarterfinals. Sa pamumuno ni star spiker Alaysa Valdez ay naging malakas ang panimula ng mga national volleyballs. Pero nakabalik rin agad sa laban sa sumunod na 2 sets ang Chinese squad. Sa sumunod na yugto ng laro ay pinilit pa ng Philippines 6 na maisagad sa 5th and deciding set ang laban. Pero sadyang nangibabaw ang lakas ng Chinese counterparts. Ang semifinal opponent ng China ay ang South Korea na nagwagi naman laban sa Chinese Taipei. Sa iba namang mga balita, hindi naman tumitigil sa pagtatrabaho ang pamunuan ng Philippine Karate-Do Federation PKF para mabigyan ng maayos na programa at foreign exposures ang mga national karatekas. May report si Ms. Ann Camuaviñas ng Sports Radio 918. Patuloy ang paglalatag ng magandang programa ng Philippine Karate-Do Federation or PKF para sa national karatekas. Sa katunayan, nag-organisa ng National Open ang PKF nitong mga nakaraang araw upang makadiskubre sila ng mga bagong talento na pwedeng mapabilang sa national pool. Sa panayam ng PTV Sports, ni PKF Secretary General Raymond Lee Reyes na gagawin nila ang lahat para mapaangat panglalo ang popularidad at kalidad ng karate-do sa bansa. Napakaganda ng assessment namin ngayon sa this year dahil every year dumadami yung mga participants. At this time, kasama na rin ng Mindanao area. Almost lahat ng grupo namin sa Mindanao kasali. Nandiyan ang Surigay, nandiyan ang Zamboanga, nandiyan ang Oro, at Cotabato, marami pang area doon, pati Visayas and Luzon. And internet naman, na-consume natin ibang Philippine team, may mga nakuha yung bagong atleta, nasasabi sa pool natin. Nangako rin si Reyes na bibigyan ng tamang exposure ang mga national karatekas para mapanatili ang kanilang magandang kondisyon. Yes, ito nga, after assessment namin, malalabas na yung Philippine team na delegate na isasama namin sa Thailand, which is usually mga nag-gold medal, yun ang number 1 namin choice para sumama doon. And the next will be soon out after this 6 siguro, kasi ina-assess lang namin yung ibang sinisek namin yung athletes, saka pinapamedical natin para makasama sa pool. Sa susunod na 2 buwan ay sasabak sa invitational tournament sa Thailand ang Philippine Karate-Do team. Para sa PTV Sports, Ann Camuaviñas, Sports Radio 918. Cleveland Cavaliers at Houston Rockets parehong nakabawi sa Game 2 ng kani-kanilang series sa second round ng NBA Playoffs. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Hindi pumayag ang Cleveland Cavaliers na mapahiyang muli sa harap ng home fans sa Quicken Loans Arena sa Cleveland, Ohio. Sa pangunguna ni 4-time NBA MVP LeBron James na tumikada ng 33 points, 8 rebounds at 5 assists. Dinomina ng Cleveland ang Chicago Bulls 106-91 sa Game 2 kanina upang maitabla sa tigi-isang panalo ang Conference Semifinal Series. Bukod kay King James, kuminang rin para sa Cavaliers si point guard Kyrie Irving na pumukol ng 21 points. Habang si 2011 League MVP Derrick Rose naman ang bumalikat ng husto sa panig ng Bulls sa kanyang losing effort na 14 markers, 10 assists at 7 boards. Muling nagsuot ng signature headband, pinamunuan agad ni James ang 13-2 attack ng Cavaliers sa opening quarter. Bago nila nagawang palubuhin sa 19 na puntos ang kanilang bentahe sa halftime. Sa third kanto ay pinilit ng Chicago na makabalik sa laban, pero
na basket sa kanilang atake ang Cleveland. Ang Game 3 ay lilipat naman sa home court ng Bulls sa United Center sa Sabado. Samantala, nakabawi naman po ang Houston Rockets sa Los Angeles Clippers 115-109 sa Game 2 kanina upang maitabla rin sa tigi-isang panalo ang kanilang sariling serye. 6 na players ng Rockets ang umiscore ng double figures at ito ay sa pamumuno ni shooting guard James "The Beard" Harden na nagbaon ng 32 points. Pero hindi rin nagpahuli si star center Dwight Howard na nag-ambag naman ng 24 markers boards para sa Kevin McHale mentored team. Ang Game 3 ay i-host naman ng Clippers sa Staples Center sa Sabado. Samantala, tungayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Ann Camoaviñas ng Sports Radio 918. Prioridad ng Brooklyn Nets management na mapanatili sa kanilang roster si starting center Brook Lopez. Ito'y dahil ang 7-foot flat slotman ang namuno para makapasok ang Nets sa NBA playoffs ngayong season. Free agent si Lopez sa papasok na off-season pero desidido ang team management na hatagan siya ng maximum deal. Nag-average si Lopez ng 17.2 points per game ngayong season kung saan yumukod ang Nets sa Atlanta Hawks sa opening round ng playoffs. Sa NBA pa rin, naging matagumpay ang operasyon sa kaliwang tuhod ni New Orleans Pelicans forward Quincy Pondexter. Dahil sa ulat, sumailalim sa arthroscopic surgery ang 6'7" dribbler kanina at sa mga susunod na araw ay maaaring i-anunsyo stop kung kailan siya pwedeng magbalik sa basketball activities. Si Pondexter ay na-acquire ng Pelicans mula sa Memphis Grizzlies noong Enero sa isang 3-team deal na kinapalooban rin ng Boston Celtics. Sa tennis, nagwakas na ang kampanya ni 3-time champion Roger Federer sa men's singles ng Madrid Open sa Spain. Kagabi ay yumukod ang top-seeded Swiss master kay Australian youngster Nick Kyrgios 6-7, 7-6 at 7-6 sa second round ng clay court event. Nakauna pa sa laban si Federer bago siya ni Kyrgios sa sumunod na 2 set. Target ni Kyrgios na makasungkit ng kauna-unahang career singles title. Sa Madrid Tennis Open pa rin, pasok na sa quarterfinals ng women's singles si world number 1 Serena Williams. Ito'y matapos na patalsiking niya si unseeded Victoria Azarenka ng Belarus 7-6, 3-6 at 7-6 kagabi. Pinaghatian muna ng dalawang tennisters ang unang 2 sets bago dinomina ni Williams ang tiebreaker ng third and deciding set. Dahil sa panalo na improve ang record ni Williams sa 53 losses sa head-to-head encounter kontra Azarenka. At sa football, napalapit na ng isang hakbang patungo sa finals ng Champions League ang FC Barcelona. Ito'y matapos na blankuhin nila ang Bayern Munich 3-0 sa first leg ng semifinals kanina. Unang umiscore ng 2 goals para sa Barcelona si star forward Lionel Messi sa 77th at 88th minutes bago nagdagdag pa ng 1 goal para sa team si striker Neymar sa 94th minute ng stoppage time. Second leg ay isasagawa naman sa home pitch ng Barcelona sa Camp Nou sa darating na Lunes. Para sa PTV Sports, Ann Camoaviñas, Sports Radio 918. Ang pinakahuling kaganapan sa Palarong Pambansa 2015 sa Tagum City, Davao del Norte sa pagbabalik ng PTV Sports. Alam nyo ba na kumolekta sa Filipina trackster Elma Muros ng record ng 15 gintong medalya sa Southeast Asian Games? 8 beses na pinagreynahan ni Muros ang kanyang paboritong men's long jump, habang ang iba pa niyang gold medals ay nagmula naman sa century dash, 200 meters at relays. Patuloy po ang pagsiklab ng aksyon sa Palarong Pambansa 2015 sa Tagum City, Davao del Norte. At tulad ng inaasahan na mamayagpag pa rin sa overall medal standings ang powerhouse National Capital Region. Nakasubaybay po sa mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2015 ang PTV Sports Team. At narito ang report ng aming kasamang si Dennis Principe mula sa Tagum City, Davao del Norte.
Hindi pa namin nararamdaman ang banta ng bagyong Dodong dito po sa Davao del Norte, pero ang tiyak pong aming nararamdaman ay ang pagbulusok po ng National Capital Region pagdating po sa paghakot ng medalya dito sa ongoing 2015 Palarong Pambansa. At mamaya pag-uusapan po natin ang tinatagpo po ng medal tally nitong annual event, dahil ngayon dadakuhan po natin si Arian Malyare sa mga development na ibibigay niya po sa atin pagdating po sa sport na swimming, gymnastics at chess. Kung katindi ang sikat ng araw ay ganun din katindi ang maaksyong labanan dito sa Palarong Pambansa 2015 dito sa Tagum City, Davao del Norte. Naging matamis ang pangalawang pagsabak ni youth chess player Daniel Quizon sa 2015 Palarong Pambansa. Mula kasi sa 4th place finish na kanyang naitala noong 2013 Palarong Pambansa sa Dumaguete City. Nasungkit na ni 10-year-old wood pusher ang kanyang unang gintong medalya sa Elementary Boys Blitz Tournament ng taunang torneo. Pangatlo sa kanilang 4 na magkakapatid. 6 na taon pa lamang ay nagsimula ang batang Quizon ng chess sa tulong ng kanyang ama. Daniel, ano pa yung event na sasalihan mo dito sa palaro? Standard po. Paano yung paghahanda? Hindi ka ba nape-pressure na baka... Paano yung yung ine-expect mo magiging laban mo dito? Tingin mo kaya mong doblehin yung gold mo? Opo. Kailangan ba nakikinig kay coach or kailangan talagang yung focus, ganon? Kailangan po talaga yung focus. Bata pa lang, ang liit pa lang yan, talagang kinakitaan niya ng hilig niya eh. Gusto niya talaga yung laro. Hindi lang siya basta naglalaro. Once na makakita siya ng chessboard or mat, nababago yung expression ng mukha niyan. Yung bata na tatakbo-takbo lang, biglang magiging tahimik at nakapokus sa laro. So yung talent talaga niya, so masasabi ko na very natural. Well, since grade 1 yan, na-discover ko lang yun sa toda ng tricycle, sa mga kalaro niya doon. So, naisuggest sa akin nung isang traffic enforcer sa tapat ng school. So, sinabi nga niya, tapos ayun nakita ko, magaling talaga. Katulad na isuot din ni na Mean Joy Baclayo ng Region 10, Daryl Samantilla ng NCR at WGM Marie Antoinette Santiago ng Southern Tagalog ang gintong medalya. Samantala, nag-umpisa na rin ang event na sumusubok sa flexibility, strength at agility ng mga young gymnastics competitors ng 17 rehiyon dito sa 2015 Palarong Pambansa. Sa ongoing rhythmic event na ginaganap sa Panabo, Davao del Norte, nasilayan ng marami ang lambot ng mga katawan at right timing sa bawat tugtog ng mga aspiring young gymnasts ng bansa. Si Divina Sembrano na mula sa National Capital Region. Nauna nang lumahok si Sembrano sa Batang Pinoy noong nakaraang taon, kung saan nakalikom siya ng tig-isang gold, silver at bronze medals. Practice po ako ng matagal. 1 month po namin pinaghandaan. 1 month yung paghahanda. Ano to, pang ilang beses mo na ba dito para sa Palarong Pambansa? First time pa lang po. First time? Kamusta yung pakiramdam? Siyempre, yung mga katapat mo rito, pwede yan. Mas may experience na kumpara sa'yo. Kinakabahan ka ba? Kanina po, pero ngayon wala. So, sino yung nagturo sa'yo? Si Coach Lasona po, tsaka yung trainer ko na si Coach Cheryl. Bakit mo nagustuhan yung gymnastics? Meron bang special dito sa event na to? Wala naman po. Flexible lang talaga yung katawan mo? Sa pagpasok ng finals ay inaasahan ng isang matinding labanan ng mga gymnasts na karamihan sa mga ito ay may hinahangad na pwesto sa national team. Sa swimming, nananatiling nasa ibabaw pa rin ang medal standings ang National Capital. Mahigit sa 10 gintong medalya ang nadagdag sa kaba ng NCR Tankers. Isama pa rito ang record-breaking performances ng kanilang mga atleta. Binura ng grupo ni na Seth Martin, Job Enrile, Charles Arceo at Zachary Kong ang palaro sa 4x100 meter medley elementary boys event na naitala noong 2006. Naitala ng NCR Quartet ang total clocking na 4 minutes and 41.55 seconds. Binura naman ni Jules Catherine Ong ang record ng kanyang kaibigan na si Amy Saavedra noong 2014 Palarong Pambansa sa Laguna sa girls 100 meter. Opo, na-break po namin yung record. Masaya po. Masaya po na na-break namin yung record. Masaya po na na-break namin yung record.
kasi matagal na pong hold yun. Ngayon lang po namin na-break. Ano yung strategy nyo dito sa team? Hinataw lang po namin kung ano lang po makakaya namin. Yun lang po. Parehas bang, pangilan nyo na bang palarong pambansa to, ikaw? First time po. First time lang po. Siya second time. Kumbaga, ano yun rin yung masasabi nyo na National Capital Region na ang dominated dito sa swimming event natin for this edition ng palarong pambansa? Masaya kami kasi yung team namin nananalo na. Masaya rin po kasi yung ngayon ko lang po naramdaman kasi dati po yung mga novice pa po ako. Third pa lang po, ganun. Di pa po naka-first. Ngayon po, itong palarong pambansa po, nag-first na po kami, yung team po namin. Okay naman po, masaya naman po lumaban kasama ng mga kaibigan ko po dito. At lahat naman po kami nag-enjoy dito ngayon. Kahit po laban-laban, friends po pa rin sa labas ng pool. So ano yung feeling kasi balita mo yung last year na record ni Aimee, paano ba yung naging paghahanda mo dito sa palaro? Nag-training po kami ng mahirap pero sabay-sabay pa naman po kami nagte-training kaya okay naman po. Parang napakasaya ko po na break ko kasi first time ko po ngayon mag-break. Tapos kaibigan ko po rin si Aimee kaya medyo close kami. Alam ko po kung anong time niya last year. Tapos parang pinapag-usapan din po namin na kung mabibreak ko ba talaga o hindi. Kaya yun po, pinag-trainingan ko po buong taon yun. 2 araw na lang ang nalalabi para sa mahigpit na labanan ng mga kabataang atleta dito sa Davao del Norte. Kaya asahan ninyo na marami pa kaming ihahatid na drama at kwento ng tagumpay mula dito sa Palarong Pambansa 2015. Mula dito sa Tagum City, Davao del Norte, kasama si cameraman Dodong Mortel, ako po si Arian Malyare, PTV Sports. Maraming salamat, Arian. At sa aking punto naman, mga kaibigan, ay napasyalan ko ang Gaisano Mall hindi para mag-shopping kundi po, ang isa po sa mga sport na may tuturing po natin na maganda ang future ng ating bansa pagdating po sa international competitions. Ang taekwondo, bukod sa pagiging Olympic sport, ay sinasabi po nga meron tayong magandang tsansa pagdating po sa paghakot ng medalya sa darating na 2016 Olympics. Isa po sa mga team sa ating pong napansin ay ang Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARMM. Dahil habang tumatagal po ay gradual na tumataas po ang kanilang improvement. Sa katunayan, matapos po na matagal silang walang nakuhang po sa annual event na ito, last year nakakuha po sila ng isang gold medal. Sa mga oras na ito, nakakadalawang gold medals na po sila dito sa Davao del Norte. Nakausap po natin ang kanilang head coach, no? At atin pong natanong kung ano ba ang sikreto kung bakit tumataas hindi lamang ang interes kundi maging ang kalidad ng taekwondo sa ARMM. Ang kasama po natin ngayon ay ang head coach ng taekwondo team ng ARMM, si Coach Byron Betita. Coach, una naimbita ka namin dito kasi napansin namin at ito nga pinag-uusapan dito sa venue na ikinagulat nila ang performance ng ARMM. Nila akalain na makakakuha kayo ng 2 gintong medalya, and for a while ang ARMM lamang ang merong gintong medalya sa overall sa palaro. But right now, about the team, Coach, ano ba yung ginagawa mong preparations at itong taekwondo team ninyo kumbaga ginugulat ang mga tao dito sa Tagum City? Well, as far as the preparation is concerned ng mga player simula po ng simula ng klase po, nag-scout na po ako ng mga player, and then sinisimula na po namin yung training namin, padandahan po dahil hindi naman full time yung training talaga namin. Pagkatapos lang ng klase nila, 4:30 hanggang 6 o'clock lang kami ng gabi dahil delikado yung paggabi na. So yung mga bata naman, nagkakaroon kami ng mga exposure sa labas din para masanay din sila, para maging handa din sila pagpunta nila dito sa Palarong Pambansa. Yung mga preparation naman namin para sa mga activity nitong Kyoryugen nito at mga POMSE nito, matindi din po yung naranasan ng mga bata na dahil minsan umaabot kami ng alas 10 ng gabi, 10 o'clock ng gabi. Nagtitraining pa po yung mga bata natin. Okay. Coach,
ganun ba ka-popular ang taekwondo sa ARMM? Kasi alam natin, usually Visayas Mindanao, pagka-contact sport, boxing, di ba? But how is taekwondo doing pagdating sa interest ng mga bata sa region natin? Well, kung interest ang pinag-usapan about sa taekwondo, yung dati nahihirapan po kami maghanap ng mga bata dahil nga takot nga sila sa combat sports. Dahil nga siguro yung taekwondo sa area namin, no, sa Maguindanao ako, hindi gaano pa na-enlighten yung mind ng mga bata namin. Maganda silang mapupulot sa taekwondo. Pero sa ngayon, nasimula na nagkakaroon na ng medal yung delegation ng arms sa taekwondo lang, about sa taekwondo lang na event. Sa amin, sa area na namin, dandahan po namin na napapalakas at marami na pong ibang kusang pumupunta sa gym namin at Okay, and 2006 hinawakan mo yung team. Nung mga time na yung coach, gaano ang dami ng mga naglalaro ng taekwondo at yung nasa lineup po kumpara ngayon? Well, noon na nagsimula kami, halos wala po kami formal na training, wala pong papasok na mga bata, parang hinihila-hila lang bigla, sige ikaw maging player ka na, ganito na. So wala tayong maasahan talaga na makukuha medal talaga sa mga bata noon. Samantala sa ngayon meron tayong formal training na naibibigay na dahil kami mismo na mga coach doctor na taekwondo na nagkakaroon kami ng mga seminar na. Sumasali po kami ng mga seminar. Alright. So ngayon coach, balita ko meron ng mga lumalapit na mga schools, kinakausap ka. Gustong kunin yung mga players mo, mga Manila-based na mga universities and colleges. Gaano ba ka-importante para sa iyo itong ganito na mayroong mga lumalapit na, no, na mga eskwelahan sa Manila parang kunin yung mga players mo? Well, bilang coach, hangarin naman po natin na magiging maganda yung patunguhan ng player ko, no, yung player namin. Pagkatapos ng sa high school sila, hindi na pagkatapos ng high school ay napapabayaan na sila. Continue pa rin yung schooling nila. So ngayon meron pumupunta sa amin. Actually may nagtitext din sa amin. So nag-o-offer sila ng gusto nilang kukuha ng player na galing din sa ARM. Alright, and right now sino ba yung top performer mo pagdating dito sa current palarong pambansa? Well, ang top performer natin ngayon, yung isang na-interview po natin dito at saka yung mga medalist natin pa, no? Dahil may dalawa tayong gold, mayroon tayong kung medal ang tayong 6 na silver na nakuha yung mga bata, mayroon tayong 3 bronze na nakuha. Yun po yung mga bata natin na inasahan. Alright, and coach, if ever meron ka bang mensahe sa mga fans ng taekwondo na in a way abay, dapat pansinin na ang ARMM pagdating sa pag-produce ng mga top-notch na mga gins dito sa sport ng taekwondo? Well, mensahe po natin sa kanila, hindi po sila magsasawa sa sasanay, lalo na po yung mga nakakatikim ng pagkatalo. Hasahan pa po nila, training pa po sila na mabuti para sa susunod mananalo din po sila. Okay, and coach, kumakanta ka ba? Hindi po gaano. Pwede tayong kumanta para tayong Ito mga kaibigan, si Coach Byron Batita, ang head coach po ng taekwondo team ng ARMM dito po sa ongoing Palarong Pambansa 2015 Tagum City, Davao del Norte. Samantalang nakuha naman po natin ang ating medal tally dito po sa Palarong Pambansa. Gaya nga po na nabang sa ating coverage, nangunguna po ang National Capital Region NCR with a total medal output of 38 golds, 31 silvers, and 23 bronze medals. Pangalawa po ang Southern Tagalog with 27 golds, 18 silvers, and 24 bronze medals. Pangatlo, Western Visayas with 21 golds, 26 silvers, and 21 bronze medals. And the rest of the standings po natin ay inyo pong nakikita ngayon sa ating TV screens. Right now, halos kalahati pa lamang po ang nalilikom ng ating pong mga teams, ng ating pong mga atleta dito po sa Palarong Pambansa. Asahan po ninyo na marami pang hakutin ng ating mga atleta at marami pang pwedeng mangyaring pagbabago pagdating po sa ating overall team standings.
para po sa coverage ng PTV Sports ng 2015 palarong pambansa. Kasama sina cameraman Von Manalo at Dodong Mortel. Ito po si Dennis Principe mula rito sa Tagum City, Davao del Norte. Alright, there you have it mga kaibigan. Bukas po, abangan niyo po muli ang aming special coverage pa din dyan sa Tagum City, Davao del Norte para nga po sa pagpapatuloy ng Palarong Pambansa 2015. At syempre po, hindi pa rin mawawala sa ating show ngayong gabi ang ating pong question of the day. At ang question of the day ay, sino po sa tingin ninyo magwawagi sa Eastern Conference Semifinal Series ng Chicago Bulls at Cleveland Cavaliers? Para mas matulungan po kayo kung kanino kayo kakampi, mamaya-maya lamang makakasama natin ang isang batikan na NBA analyst. Live via phone po yan makakausap natin. Kaya naman tutok lamang dito po sa inyong paboritong PTV Sports. Alam nyo ba na hawak ni Mexican Alberto Baby Arizmendi ang record para sa pinakabatang boxer na nagsagawa ng professional debut? Sa kanyang murang edad na 13 anyos, napalaban na sa professional rank si Arizmendi noong 1927. At kayo po ay natutok pa din sa inyong paboritong PTV Sports. Kung mapapansin po ninyo, wala akong kasama. Mag-isa, kawawa naman ako. Pero wag po kayo mag-alala dahil ngayong gabing ito ay tutulungan tayo ng isang batikang NBA analyst. Kaugnay nga po ng ating question of the day. Kung sino sa tingin ninyo yung magwawagi sa pagitan nga ng Cleveland Cavaliers at ng Chicago Bulls. Kayo po ay nakapanood ng laban nila. Tabla po ang serye sa 1-1 live dito po sa PTV Sports. Ngayong gabing ito ang isang batikang NBA analyst. Walang iba kundi si Mr. Henry Liao. Good evening, Mr. Henry. Kumusta ka? Magandang gabi, Hadi. Oo, kumusta ka ngayon? Nag-radyo ka pa ba, boss? Ito, ako pa kay NBA semifinals ng Oo. Pag 1-all, no? All 4 series na conference semifinal, maganda include Chicago series, no? Oo, very exciting boss. Pero himay-himay natin ng isa-isa, boss, ano? So, tied at 1 apiece, Chicago versus Cleveland. Ano yung nakikita mong, ano yung napoproject mo? Aabot ba ito ng Game 7? Boss Henry? Boss Henry, palagay mo, aabot to ng 7-game series? Okay, teka muna. Medyo nawawala-wala sa ere ng kaibigan. Pero anyway, para po sa mga tatawag mamaya, ang ating pong contact number ay 0936-537-9349, 0936-537-9349. Mamaya-maya lamang po yan. Subukan natin balikan si Ka Henry, ano? Ka Henry, you're on the air. Yung tanong ko kanina, tingin mo abot ng 7-game series yung ganitong klaseng laban sa pagitan ng Chicago at ng Cleveland? Alam mo, actually, nakikita ko mukhang aabot nga maximum 7 games. But let's put it this way, no? Sabi na natin, Vegas Cleveland to win the title, 9-4. Pero alam mo what they did today, 106-91, is to even up their series. Of course, sabi natin, finally, LeBron James asserted his leadership, no? No pun intended. He took the bull by its horn, no? Nanalo, but still, Chicago that home court advantage after winning Game 1 at Cleveland. So, importante Games 3 and 4 at Chicago, no? Sabi ko, they have to win one of the 2 games kasi it would be all in vain if they don't win one of the 2 games Chicago. Kasi mahirapan ka sa 3-1. No? But at the end, sabi ko wala na talaga out of the series, dislocated left shoulder si Kevin Love. They'll have a JR Smith back, no? So at least they have one starter back, and I think
tignan natin yung sa Derrick Rose naman, other hand, sabi nila, complete na, bakit wala raw siyang free throw, season dive, wala po. Alam mo, lahat yan, psychological warfare. Basta sabi ko kung ako meron ako piso sa bulsa ngayon, itataya ko pa rin sa Cleveland yan. Cleveland ka pa rin, Boss Henry. That's right, oh. Oo, pero palagay mo, ikaw na rin nagsabi, no, na napakalaking impact din ng malaking kawalan, ika nga si Kevin Love. Pero tingin mo, sino yung dapat na tumulong kay LeBron James? Sino yung X-factor, ika nga, para nang sa gayon ay makapasok sa Eastern Conference Finals ang Cleveland? Alam mo, today, sabihin na natin na LeBron James started his leadership. Pero yung mga teammates na, nag-respond. They responded. Kita mo si Tristan Thompson who started game 2. No? Nauna na si Mike Miller at the position of Kevin Love. And 12 rebounds. Tapos si Iman Shumpert na who started J.R. Smith, who was suspended for exploitation, be back in game 15 points. Pinakamatindi, James Jones, 5 3-point shots. No? And I think all those played a huge factor kaya nanalo ang Cleveland. No? But again, sabi ko, malayo pa. No? I'd like to keep first and third and fourth games in Chicago. If the Cleveland split those 2 games, sabi nga nila, like in other 3 other conference semifinal series, alam mo, kagaya yung like Golden State Memphis, natalong Golden State, 21 game winning streak at home, nawala na rin home court advantage ang Houston, nawala advantage even though they won today. And of course, Washington, even though they lost yesterday, sila pa rin rested home court advantage sa Atlanta Hawks. So very important para sa akin, yung road win. And I think sabi nga nila the series doesn't begin until the road team wins. So far, 1-1 lahat. Ibig sabihin a road team that won each of the 4 conference semi-final series. So palagay mo, Ka Henry, walang home court dito kahit na nag-shift na sa United Center sa Chicago yung games 3 and 4? Oo. I think kaya. Kasi alam mo, let's put it this way, kung just like the other great players, ito si LeBron James can will his team to win So malaking bahagi yun, no? Kumbaga, Michael Jordan, gusto ko manalo. Ayaw magpatalo. And I think they have a great chance even without Kevin Love. And I think, sabihin na natin, on its own, siya lang mismo, he can do everything. He can play all the position. And I think, diyan mo makikita na labas ng leadership. No? Kung sabi mo, if you're a great leader, you should make your teammates better. No? Okay, last question na lamang, Ka Henry. Yung bench, yung reserves ng dalawang koponan, sino ang mas may bentahes palagay mo, Chicago o Cleveland? Alam mo, nakikita, although ayoko naman balakas ang Bulls, no? That is not to say the players like Pau Gasol, yung pa rin, yung bench nila, but overall, siguro 1 to 12, no? Lamang ng county lang ang Chicago Bulls, no? But, kasi alam mo, parang mismo si LeBron James, he can do a lot of things na sabihin mo na the job of the other people, no? So, very dimensional, multi-dimensional to si parang LeBron mo, no? Ayun, napakahusay mo talaga, Ka Henry. Anyway, so prediction mo, 7-game series, sino ang mananalo? Ako sabi ko nga, may piso ako sa bulsa ngayon kung may naghahanap ng pustahan, ilalagay ko pa rin doon sa Cavaliers, no? So, experience palagay mo? Malaking bagay. And they have LeBron, I think, di ba? LeBron himself is a big factor. Sabihin na natin, at range against Derrick Rose, also MVP, no? With Bulls, Doon na ako kay James, no? Okay, maraming salamat, Ka Henry. Babalikan ka namin pag NBA Finals na. Maraming salamat, Haji. Ayan, okay. Yan po mga kaibigan ng batikang NBA analyst na si Ka Henry Liao. Dito siya based sa Pilipinas. Ayan. Anyway, so ayan na. Nabigyan na po namin kayo ng idea. Sabi ni Ka Henry, magiging mabigat itong series na to. 7-game series po ito. At yung bench talagang na-discuss rin yan, no? So, pahalos pantay lang din. Pero ang pinagtuunan ng pansin ni Boss Henry Liao is LeBron James, Derrick Rose. So, yun yung magiging key factor para kay Boss. Anyway, eto na. Puntahan na nga natin yung mga nag-comment sa ating question of the day, ano? Madami-dami na, mga kaibigan. Sabi dito ni Vincent Oliero,
Siyempre po, Cavs, the King is on the beast mode now. Kakainin ng buhay ni LeBron at ang Cavs ang Bulls, lalo na meron na si J.R. Smith. Go Cavs, go. Si Kim Ronald Ayuson, Chicago Bulls beat the Cavs. Talunin. Rick Valdez Castin, Jean daw mananalo. Teka lang. Jevi Cavs yan, 5-1 na yan. Chicago yan, matagal nang inaasam ni D-Rose yan at ang buong team. Sabi ni Jose Boyet, Chicago Bulls. Roby John Salazar Damian, Chicago din. Zedek Nagy Peralta, Chicago Bulls. Ang daming Chicago Bulls ngayon, madaming kumakampi. Tingnan nga natin kung merong sasabihin nitong caller natin for tonight. Okay. Hello? Good evening po. Yes, good evening. Ano pangalan? Roger po, Paranaque. Roger ng Paranaque. Roger that. Kumusta, Roger? Roger, anong masasabi mo sa question of the day? Sino ka? Kanino ka? Chicago. Chicago Bulls. Bakit? Medyo malaki kontra sa Cavaliers. So, palagay mo, Chicago ang mananalo. Chicago Bulls fan ka? So, obviously, Chicago Bulls fan ka, Roger? Hindi. Ano na? Lakers. So, hindi sila nakapasok sa playoffs eh. Alright, so may iba ka pang tanong, Roger? May iba ka pang tatanong? Itatanong ko lang, San Miguel, bakit hindi po sila kumuha ng isang import? Bakit hindi sila kumuha ng isang import? Dahil sa palagay nila ay sapat na yung roster nila, sapat na yung lineup nila. Sabi nga nandyan sila Junmar, nandyan sila Arwind. Even yung mga players ng SMB, hindi rin sang-ayon na may Asian import sila. Ay, ganun po ba? So SMB fan ka, ibig sabihin? Opo. Talo sila kagabi versus Kia. Ano masasabi mo doon? Nga, parang ganun pa rin yung nila. Sana pag-uwi na nila. Ganun ba? Sige. Pero anyway, bukas baka gawa natin ng storya yung San Miguel Beermen, Roger, ha? Sige po, Idol. Salamat po. Salamat. Mabuhay ka, Roger. Yan po si Roger ng Paranaque City. Ayan, kahit na mag-isa ako, sinasamahan pa rin ako ng mga callers natin. Ang lungkot palang mag-isa. Anyway, si Meg Sioson pala, get well soon, partner. Sabi dito ni Reggie Caldito, Cavs, the King, wear his crown again. Michael Andrew DC Guevara, si Prof, I think the Cavs will win in 7 games. May laban kasi yung Chicago Bulls because of D-Rose. Pero carry. Caring manalo ang Cavs, lalo pat nandyan si LeBron James at saka si Irving. Ask ko lang po, totoo po ba ang Talk and Text ang kukuha ng top overall pick? Hindi pa po nagkakaroon ng bolahan, ng lottery. Si Eril Cajano, Cleveland Cavaliers yan, kahit wala na si Kevin Love, kakayanin naman yan ni LeBron James. Kaya mo yan, King James. Pabati naman po sa kapatid kong si Eli at sa Daddy Emerson ko na nanonood din po sa ngayon. Hindi tayo makakatanggap ng tawag kasi medyo kapos na naman po tayo sa oras. Si Ferdinand Gopela, Cleveland Cavaliers, #champ. James Jericho Santiago ba to? Chicago Bulls. James. Parang Jerry Santiago to At ito, last na lang kay Totoy Bibo, Cavs ako dyan. Pwedeng bumalik ulit yung scoring machine na LeBron James. Katulad na lamang ng ginawa niyang performance sa Game 2. At syempre, credits na rin sa mahiwagang headband ni LeBron. Anyway, mga kaibigan, naubusan na naman po tayo ng oras. At hopefully, bukas ay hindi na ako mag-isa. Sana may makasama na ako dito si Meg Sioson. Meg, pagaling ka. At mga pasasalamat ko lang po bago tayo magtapos. Pasalamatan ko lang po yung si Alexine Ramirez, mga trainees kanina na umattend sa ating seminar ng PTV. Binabati ko si Samantha, yan, si Pat Cueva, si Chen Carusa Marasigan, nanonood sa atin ngayong gabing ito. Si Adrian Santiago, maraming salamat. At sa lahat daw po ng mga taga Dumaguete City ba yun, yung sinasabi mo kanina? Isabela, sa Isabela pala. Anyway mga kaibigan, hanggang bukas po muli. Ako, naubusan naman ng oras. Papa, Mama, I love you. Miss Aiza, I love you. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Bye-bye!